Chingus! This is my travel file. Welcome to my video. As of now, inihanda ko ang aking mga dadalhin para sa travel or sa educational tour na mangyayari sa Cebu for 4 days. And since it's a tour, I brought some of my things for my everyday outfit there in Cebu. And of course, besides my UTD, I also brought for my night outfit and my other essentials for my everyday use. And now, aalis na ang inyong Chingu para sa travel. And yes guys, as a first timer sa Cebu, I'm very much excited na makarating at makatungtong sa Cebu. Kasi guys, according to those videos na mga nakikita ko about sa Cebu and to other people talking about Cebu, they all said na napakaganda at napakalinis ng Cebu. Like, as a super obsessed sa mga tanawin, I also want to experience those things that only ang Cebu lang ang makakapagbigay nun. At sa kinahaba-haba ng sinabi ko, andito na kami ngayon sa aming meeting place kung saan kami maghihintay ng aming bus na sasakyan papuntang port, which is sa Calbayog Port, kung saan kami sasakay ng barko papuntang Cebu. And finally, Chingus, sa kinatagal-tagal ng paghihintay namin, nandito na din ang aming sasakyang minibus. Kaya siya tinawag na minibus kasi mas maliit siya sa normal na laki ng bus. And of course, dahil mga excited ang mga persons, medyo nagkakagulo kami, but hindi yung literal na gulo, okay? And now, finally, nakasakay din. Medyo gumaan ang pakiramdam ko ngayon na nakasakay na ako at naka-aircon na. And now, we're heading to Calbayog City. Yes, finally. Actually, hindi pa din ako nakakapunta ng Calbayog City, kaya medyo excited din ako kasi makakapunta at makikita ko din ang Calbayog City. O diba? The best! Medyo malayo daw yung Calbayog mula UEP kasi mga nasa 2 oras daw ang biyahe nito. Kaya gusto ko sanang matulog muna kaso Chingu, ngayon pa lang ako makakarating ng Calbayog City. Kaya hindi ko palalampasin ang mga pagkakataon na hindi makita ang daan at ang mga tanawin papuntang Calbayog City. And after 2 hours na biyahe ay nakarating din kami sa Calbayog Port at hindi din nagtagal ay pumasok na din kami para sa pag-check ng ticket namin. And after a long pila ng mga persons, nakapasok din kami ng port. But before kami papuntay ng barko, ay sandali muna kami naghintay sa loob ng port. Pero hindi din nagtagal at pinatayo na din agad kami for us to head up to barko. And now, we're here na sa loob ng barko, but hindi pa rin ito umalis dahil mga 7 PM pa daw ang alis nito. Kaya naman, ito lang kami at nambay sa kanya-kanya naming higaan. Guys, medyo mag-green dito. Ang dilim! And now, ay kakain na kami ng aming dinner na inihanda ng agency na siyang nag-aasikaso sa amin. At habang kumakain kami ay nagsimula na ding umandar ang aming barko. And now guys, umaga na and malapit na kami ng Cebu dahil nakikita na namin yung mga ibang gusali at mga bahay sa hindi kalayuan. Mga 1 oras na daw lang ay nasa Cebu na kami kaya OMG Chingus! I'm very excited. Sa sobrang excited ko, parang gusto ko na lang bumalik ng Samar. And OMG guys, sobrang ganda ng view mula dito sa barko. Parang kailan lang sa mga social media at mga TV ko lang to nakikita. But now, ilang minuto na lang at makakatungtong na ako ng Cebu. Diba? The best! And finally, Chingus, we're here na in Cebu. Kararating lang namin dito sa mismong terminal ng port and may mga nag-welcome sa amin, which is ang mga tour guide na naka-assign sa amin. And here we are at naghihintay sa aming ibang kasama para kumplito kami bago pumunta sa bus na aming sasakyan. And now, ay pupunta na kami sa aming assigned bus with our professor and our tour guide. Halatang excited ang Chingu natin ah. Sige go, buhatin mo yan. The best ka kasi. And now, we're going to Atmosphere Restaurant kung saan kami magbe-breakfast.
And sa totoo lang guys, gutom na din ako. And now, here na sa atmosphere. At napakaganda ng lugar at ang sasarap ng pagkain lalo ng dessert nila. 10/10 agad. And now naman, we're heading to our first company visit, which is sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And oh my goodness guys, napakaganda ng Cebu. It's like a dream to be here. Hindi ko akalaing ganito kagandang Cebu. Like, expectation versus reality talaga. Oh my goodness, Cebu is real guys. Sobrang napakaganda at napakalinis ng paligid guys. It's like, mahihiya ka nang maglakad And so now, ay papunta na kami sa SM Seaside kung saan kami magtatanghalian. And OMG guys, ang ganda, super, the best talaga. The best ang daan, the best ang paligid, the best ang view. And habang papunta kami ng SM Seaside, napakaraming magagandang view ang nakikita ko. Like, hindi siya totoo. Like, parang sa Wattpad lang ganun. And now, we're here na in SM Seaside of Cebu. By the way guys, yung square na nakikita nyo, ang ibig sabihin daw nun is unity. The cube and SM Seaside City Cebu is a 21-meter steel sculptural piece that symbolizes a strength, stability, and a tribute to the resilience of Cebuanos and Filipinos, serving as an iconic landmark for the mall. OMG guys, look, napakaganda ng daan nila, diba? Napakaganda ng view. And finally, Chingus, nandito na kami ngayon sa SM Seaside at pupunta na kami sa entrance kung saan kami papasok. OMG guys, super ganda. The best ang mall nila. Napakalawak at napakalaki nito. Nalulula na lang ako sa sobrang laki nito at sobrang ganda. Parang hindi siya totoo guys. And now, Chingus, ay pupunta kami sa 3rd floor dahil nandun yung restaurant kung saan kami kakain. And now, Chingus, nandito kami ngayon sa rooftop. Sa rooftop ng mall, malamang. And yes, guys, kitang-kita dito yung buong city. Oh my goodness. And now, guys, ay bababa na kami at babalik na kami sa aming bus. Dahil we're going to another company visit. OMG, look guys, this is like a dream come true. Nasa Mactan Bridge kami ngayon. See, this is real guys. Mactan Bridge of Cebu City. So, according sa tour guide namin guys, ito daw ay ang ikalawa sa pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas. And yes, totoo siya. Kasi sobrang haba talaga niya. As in, hindi lang mahaba, mahabang mahaba. And so guys, now ay galing na kami sa aming second visit na company pero hindi ko na siya na video kasi bawal din mag-video. So, and now,
nandito na kami sa Lapu-Lapu Shrine. And yes guys, nandito kami mismo kung saan naglaban si Magellan at si Lapu-Lapu. See? The best! Wow, ang bongga nila dito. As in, nakaka-amaze lang kasi pinapahalaga nila yung history nila. And now ay babalik na ulit kami sa bus namin. Dahil ngayon ay pupunta kami sa SM City naman. Dahil dun kami mag-dinner. Haggard ng Chingunyo. At ngayon naman, papuntang SM City, ay dito naman kami dumaan sa Cordova Bridge. And yes guys, isa din siya sa pinakamalaki at pinakamaganda at sikat din siya dito sa Cebu. Sobrang ganda niya guys, at medyo mahaba din siya. And now guys, welcome to SM City! And yes guys, dito kami magdi-dinner ngayon sa Kuya Jay. And after yung mag-dinner guys, ay lumabas na din agad kami at dito na namin hinihintay ang aming bus dahil maya-maya lang ay pupunta na kami ng hotel para mag-check-in. And OMG guys, napakaganda ng labas dahil gabi na dito sa Cebu. And finally guys, nandito na kami sa Cebu and OMG guys, andito kami ngayon sa 31st floor ng hotel at kitang-kita yung city light dito. Napakaganda, di ba? And now guys, ay naayos ko na yung mga susuotin ko bukas. And by the way guys, hindi ko na na-video yung pag-check-in namin sa hotel kasi medyo nagmamadali na talaga kami dahil pagod na kami. At dahil lahat kami dito sa room ay mga first timer dito sa Cebu, para na kami dito mga baliyo, kaya pagpasensya nyo na yung dalawa dyan. And yes guys, that's our first day here in Cebu.